mga ginagawa pong mga strategy sa national, kapag hindi ka sumasang-ayon sa kanilang mga diskarte sa gobyerno, ay kinakasuhan ka, no? Ginahanapan ka ng problema, tinatanggal ka sa posisyon, no? So when the Vice President decided to resign as the Secretary ng Department of Education, at yun na nga yung sinasabi niyo po, yung relationship nila ay nagkaroon ng problema. Naapektado po talaga ang bar. Nagbabalik na po ang Pulisyon ng Bayan at sa mga oras po ito, nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan, Director po ng Alcalam Institute ng Ateneo de Davao University. Sir, good morning po. Jade at Admar ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat sa inyo dyan, Jade and Edmar. At good morning din sa inyong lahat dyan sa studio. Opo. Sir, ngayong araw ang ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano bang gusto po ninyong marinig na mensahe mula sa Pangulo? Well, this is the fifth na SONA ni State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Ang kailangan natin tingnan yung previous na SONA niya. No? Ano ba yung mga sinasabi niya? So sa pangkalahatan, no, sa nationwide na point of view, well, tinitingnan natin yung mga pangako niya, di ba? Yan yung una-una. Ano yung mga policy reforms na gusto niyang gawin at ipapasa sa Kongreso, at ano yung mga nagawa na at ano yung accomplishments niya, no? Kung ilan yung mga priority bills na kailangan maipasa ng ating Kongreso at ilan yung that really affected the lives of the Filipino people. Pangalawa, well, kanina nakikinig ako doon sa interview nyo kay kaibigan kong si Regional Director Dayang Hirang, no? Totoo po yun, dito sa Mindanao, grabe po yung climate change, no? Ang epekto ng lindol, bagyo, no? And iba't iba pang mga kalamidad, no? So ano ba yung mga programa niya tungkol dito? Ano yung programa niya na makakatulong sa sambayanang Pilipino? And pangatlo, syempre yung usaping Bangsamoro in the upcoming elections, no? Ano yung kanyang mensahe sa mga Bangsamoro people na this coming September 14, 2026, Monday, is actually the first Bangsamoro parliamentary elections. So galing po si Presidente natin doon sa Maguindanao, sa Datuodi, Sinsuat, sa Awang, doon sa kampo po ng 6ID Infantry Battalion, IB, 6IB. So, ay hindi pala ba, 6 Division, sorry, 6ID, 6 Infantry Division. Medyo, yun, ano yung, kasi dapat sana pumunta siya ng Cotabato City o pumunta siya doon sa malapit sa community. Wala kasi, ang presidente natin doon lang siya sa kampo, hindi siya lumabas. Kukunti lang yung mga taong pumunta doon. Napansin natin, I'm sure, yung mga nakapanood, talagang parang may hesitant, no? Parang yung presidente natin ay mayroon siyang hesitancy na pumunta sa Bangsamoro. And sana, sa SONA niya ngayon, may balik niya yung tiwala at kumpiyansa ng taong bayan sa kanya. Bibigyan kami sa Bangsamoro ng fair, honest, and peaceful election. Opo. Yun yung for me, the 3 points. Yes. Opo. At nabanggit mo nga yung isa sa mga priority bills niya na napagtibay nga itong ang BARM election reset ngayon, sir. Pero ito ho ba ay may kukonsidera ninyong magandang balita po para sa BARM na ito po ang isa sa mga natupad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan po sa rehiyon? Yes, definitely. Ito po yung natitirang legacy, no? Natitirang, pwede nating sabihing legacy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa amin sa Bangsamoro. Kasi nga, in the recent survey na ginawa po ng Publicus Asia from June 1
to 6, lumalabas na karamihan sa Bangsamoro ay gusto na talaga ng eleksyon. No? Although kami sa academy, medyo may mga iba yung point of view namin, pero dahil doon sa survey, lumalabas na ang taong bayan, ang gusto nila, may legitimate na uupo na leaders in the Bangsamoro Parliament. No? Hindi na yung mga taong inappoint, no, ng Malacanang, no? Yung mga taong nilagay ng Malacanang sa Bangsamoro Parliament, na Bangsamoro Transition Authority, na ngayon ay sa tingin namin ay nawawala yung legitimate na kanilang mandate, no, because they are perceived as masakit man sabihin, but they are perceived as puppets of Malacanang. Opo. Yung sitwasyon naman sa peace and order natin dyan sa Mindanao, particular sa BARM, kumusta naman po, Sir Lidasan? Papaano po ito natutugunan ng Pangulong ng Administrasyong Marcos Jr.? So sa peace process, definitely meron po tayong relatively peaceful. No? Wala naman pong major breakout ng MILF at ng Government of the Philippines, yung mga military natin. Meron lang pong mga sporadic, may mga isolated cases na mga killings, na mga harassments, no? Last week nga nakita natin may mga harassments sa mga militar, no? Sa mga detachments, no? So even in the convoy, may convoy yung military natin, hinagisan nila ng granada. Yung mga ganong situations. And meron din po tayong mga nare-report na rido, no? Yung family feud, yung away ng mga iba't ibang pamilya na naapektuhan din po yung peace process, naapektuhan yung mga tao sa community kasi nagbabakwit sila, umaalis sila sa kanilang mga tahanan. So sa ngayon, sa tingin ko sa the way we look at it, the people are really waiting towards the election. No? So kung may mga krimen man or anything that affects the security ng region, it is usually caused by some disagreements from the different families, and merong mga different groups, no, na trying to convince the people. No? May mga namomonitor po tayong mga maliliit pa sila ngayon, maliliit na grupo na mga violent extremists. No? Kasi yung po yung basa natin, yung mga gumagawa ng harassment last week, these are parang offshoot, no? Yung mga members ng BIFF, ng mga Maute. Kasi kung maalala nyo, few months ago ay namatay po or na-ambush yung isang leader ng BIFFs, no? Si Commander Bungos. So usually pag may mga ganyan, may mga retaliation silang ginagawa. Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, papaano po ninyo bibigyan ng grado kung kayo po ay i-assess po ninyo yung performance po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na po dyan sa Mindanao, particular na sa BARM. Ano po ang inyo pong ibibigay na grado po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. so far? So far, dun sa tatlong nabanggit ko, no, dun sa mga policies, kung ito yung criteria natin, 30% dun sa policies and na napasa niya. So definitely for me, zero siya dun. No? Kasi nga, instead na instead na budget ang pinag-uusapan natin ngayon, ang pinag-uusapan ng Congress with his, I'm sure with his directives, is the impeachment. So definitely wala tayong masasabing magandang batas ngayon na pwede niyang ipagmalaki. Doon sa usaping disaster, climate change, no, earthquakes, natural calamities, no, flooding kagabi dito sa Davao, may mga flooding na naman diyan sa Bansalan area, Matanao area. So definitely kung 30% yan, zero din po si presidente niyan, no? Kasi nga yung mismong RD na nagsasabi na wala tayong proper planning, no? Walang magandang programa. Doon sa usaping Bangsamoro and the peace process, sabihin natin 40% yun para sa amin, ay definitely negative 10 si presidente doon, no?
wala po kaming nakitang concrete program na ginawa niya para ma-uplift ang buhay ng Bangsamoro people. Ang ginawa lang po niya ay pinayaman niya yung mga taong kaalyado niya at they want to stay in power, and that's why for us in the Bangsamoro, the election will be very sentimental, very valuable para maibalik po sa tamang grupo yung paghawak sa Bangsamoro Parliament. So 10, -10 for me. Opo, Ginang Mussolini, assalamualaikum. Si Admar po ito. Waalaikumsalam. Opo, sir, kung pagbabatayan natin yung pag-usad po ng BARM, simula nang mag-umpisa ito sa panahon ni Pinoy hanggang sa kasalukuyan po, meron na bang momentum sana na maganda na yung tapos may pagbaba? Kung pagbabasehan niyo po, simulat sa pool po dito sa paglikha ng BARM po, Ginong Mussolini. Magandang tanong yan. Kasi sinimulan ni Pangulong Pinoy, ni President Noynoy Aquino, yung CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Kumbaga, yun na yung nabigyan ng opportunity yung Moro Islamic Liberation Front na makipag-usap sa ating gobyerno. So, hindi basta-basta yun yung ginawa ni Pinoy. So, we have to give the credit to him. And then, unfortunately, yung BBL, Bangsamoro Basic Law, hindi siya napasa sa time ni Pinoy because of the Mama Sapano incident. So, matandaan natin sila Minister Iqbal, marami, yung mga MILF na sa Senado during the hearing ng Mama Sapano, yung Orange Act 44. Kaya talagang outrage, no, galit na galit yung taong bayan doon sa nangyari. Kaya hindi na suportahan yung peace process. Now, in 2016, nung umupo si President Duterte, medyo dahan-dahan pong naibalik yung usaping pangkapayapaan. Nagkaroon ng magandang relasyon, no, yung government natin at yung MILF, at kung saan napasa po yung Bangsamoro Basic Law na naging Bangsamoro Organic Law at nagsimula na po yung decommissioning. Yung decommissioning, yung tinatawag nating rebuild ng lives ng mga BIAF, ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, yung sundalo po ng MILF. So dahan-dahang yung decommissioning umaandar, umusad, and then yung political track po, yung pag-establish ng Bangsamoro government ay totally established, no, in 2018, and then 2019 is the ratification din po nung batas. So totoo po yun, may momentum na po tayong nakita, no? Kumpiyansa yung nandun yung trust and confidence ng both sides, the government and the MILF. Pero nung March 2025 ay nag-iba yung simoy ng hangin, no? Talagang yung nga sinasabi ko, yung mga kaalyado po ni Presidente ang kanyang pinaupo sa BARM, at kung saan ang MILF ay nag-decide na hindi na nila ipagpapatuloy yung decommissioning, no? So parang nahinto po yung decommissioning, which is an important part of the peace process para po mawala na po yung mga armadong grupo sa Bangsamoro. So yun ang medyo nakikita natin na sayang po yung momentum. Opo, and alam natin, way back 2023 pa, no, nung nagkaroon ng lamat ang magandang samahan sa pagitan ng mga Duterte, Marcos, yung unity team po, no, hanggang sa kasalukuyan nga, alam naman natin yung issue po. Naging malaking epekto po ba ito, no, lalo taga Mindanao, mga Duterte, sa performance ng Marcos administration para po sa BARM or sa kabuuan sa Mindanao? Well, sa tingin ko, parang ganun din yung nangyari, ano? Parang yung relationship sa national, no, ay nagre-reflect po dito sa Bangsamoro. Una-una, yung mga ginagawa pong mga strategy sa national, kapag hindi ka sumasang-ayon sa kanilang mga diskarte sa gobyerno, ay kinakasuhan ka, no? Ginahanapan ka ng problema, tinatanggal ka sa posisyon, no? So when the Vice President
decided to resign as the secretary ng Department of Education, at yun na nga yung sinasabi niyo po, yung relationship nila ay nagkaroon ng problema. Naapektado po talaga ang BARM. Kasi yung even yung mga pro Duterte na mga grupo sa BARM ay yun din, parang may retaliation na ginagawa. But which for me is very sad kasi sa simula, during the campaign, magkakasama, the same yung plataforma, the same yung mga objectives, pero nung 2023 ay nasira na yon, no? And surprisingly din kasi, yung kung pag-aaralan natin yung grupo ng MILF, no? During the 2022 elections, yung grupo po nila Iqbal, nila former Minister Mojer Iqbal, and some of the MILF actually supported the Pink, no? Supported Leni Robredo. Si Interim Chief Minister Macacuapo yung sumuporta kay Bongbong Marcos, and yung may mga ibang grupo na sumuporta sa kay Inday Sara, no, as the Vice President. So, yun, kumbaga kung makikita natin, hindi naman supposed to be sila Iqbal, hindi naman sila talagang totally under or supporting Inday Sara, pero bakit sila nadamay, no? No, so parang yun yung pinagtatakahan namin, bakit ganun yung situation. Kasi kung makikita natin sa national, magkalyado naman yung gobyerno natin at ang Pink, no, ang mga supporters ni Leni at ang Liberal Party ay magkakasama sila sa Senado, no? Isa lang yung direction nila. Pero bakit dito sa BARM na yung mga supporters nila, yun yung nag-away-away. So medyo malalim yung nakikita nating mga rason, no? But at the end of the day, nakikita natin na it's really naapektuhan yung relationship, political landscape because of the upcoming 2026 election, no? September 14. Because for us in the Bangsamoro, this is a reflection of the 2028 elections. No? Kung sino yung may nakinabang sa maleta, sino yung kamuka or kalyado ni Presidente, at sino yung pro Duterte, yun yung maglalaban sa 2028 2026. So sa tingin ko, if hindi nila gagalawin yung election, if they will let the people decide in the upcoming Bangsamoro parliamentary elections in September 14, mananalo at mananalo yung grupo at sumusuporta sa mga Duterte. Opo, nananatili ba rin ba na politika ang rason kung bakit nahatak pa rin pababa ang pag-usad na sana ng BARM? Yes, it's mainly politics because una-una nung makarang ilang buwan, no, na interview niyo din ako dito. Ang kasulatan kasi ng government is with the MILF, no? Yung Comprehensive Agreement of the Bangsamoro. The peace process is signed by these two parties, no? So, bakit tatanggalin mo yung MILF as your government partner, no? Yung tinitingnan mo. Bakit ganun? Bakit i-set aside mo siya? Bakit tatanggalin mo si Chief Minister Alhaj Murad bilang leader ng MILF to be the Chief Minister, no? And then pangalawa, bakit kakasuhan mo or tatanggalin mo yung si former Minister Mojer Iqbal, no, sa MBHTE, and so on and so forth. So those are critical points na nakikita natin na these are the people kailangan ng gobyerno para mapirmahan natin ang exit agreement. Kasi once na magkaroon ng election, no, whoever wins, and then i-continue natin ang decommissioning. And then, ang pangatlo dyan is kailangan the international communities, no, and all our mga kababayan natin, hinihintay natin yung exit agreement para we can move on, no, para masarado na yung Bangsamoro peace process at magkaroon na tayo ng magandang governance. Pero hindi yun ang ginawa ng gobyerno natin, no? In-intimidate, kinasuhan, kinalaban yung mga partido ng MILF na kailangan sila sa peace process. So for us, it's nothing but it's politics, no?
There are people who wants to remain in power. There are people who wants to access the coffers of the regional government, and they want to stay in power. And in fact, they created their own political party. No? So parang kumbaga, let's just be parang ag plain common sense ba? Ang tingnan natin kung anong nangyari. Bakit yung IMIL and yung UBJP for several decades nandyan sila, no? They've been struggling, naghirap sila, nagbuo sila ng buhay nila. And all of a sudden, within less than a year, meron kang bagong political party na isasalang mo sa election na ano yun, di ba? Walang ibang reason doon kundi politika, di ba? So yes, to answer your question, it's mere politics. Opo, at sa natitira pong 2 taon, nakikita niyo po ba na makakabawi pa, may mabilis na pag-usad sa mga hinaing or para sa kapakanan ng BARM, or tingin mo magiging mabagal pa considering papalapit na ang eleksyon? Kita naman natin sa mga score, kung pagbabasehan yung mga nakalipas na mga malalaking survey, napakataas ng grado pa rin ng pangalawang Pangulo, lalo na dyan po sa Mindanao. Baka kasi kung sasabihin natin politika, baka sasabihin nila na ay magiging walang silbi lang siguro itong gagawin ko. Baka hindi pa rin, wala pa rin akong appeal sa taga Mindanao. So anong nakikita niyo po, Ginoong Mussolini? Well, for me, honestly, a portion of me, a part of me, siyempre, isang naniniwala tayo sa aming religion, sa Islam. So somehow, nandun yung hope, no? Nandun yung we pray for what is best, what is good, no? And we pray for the president to do what is right. But yung other side naman natin is parang pinag-aralan natin ng political science, anthropology, and social geopolitical situations. Para nakikita natin, mahirap na eh. No? Parang one after the other, nagkakaroon talaga siya ng ang dami niyang pangako, no? And unfortunately wala siyang na-deliver sa mga pangako ni President Bongbong Marcos, ano. And yung mga red flags, ang dami na, no? Lumalabas talaga na kung ano yung makakabuti sa atin, no? Na sa ating bayan. Like for example, we really have to know the situation of the flood control scandal. Pero bakit pinahinto nila, no? And yun, yung bago lang sila nag-usap ni President Trump, and instead of having, siyempre alyado tayo ng United States, pero bakit tinasan pa yung tariff natin, ano? So parang I don't want to sound pessimistic, but the way we look at it, yung mga mangyayari ngayon hanggang next year, we will suffer. No? The Filipino people, the nation will suffer tremendously, economically, financially. In fact, last week I was in Manila and I was able to meet some bankers, no? Yung mga possible investors in the BARM. Ang sabi talaga nila, yun, talagang tumataas ang inflation, tumataas yung mga bilihin. Even the banks are saying na by few months from now, magdo-double digit na yung mga interest rates. Tumataas yung dollar exchange, no? Lampas 60 pesos na. Tumataas yung gasolina natin, no? Tapos so on and so forth, no? Meron pa tayong climate change, meron pa tayong mga lindol, mga baha. So yun, siguro the president, kung sincere lang siya, no, and we still need to pray for him, na sana bigyan niya ng pansin yun, yung mga sinasabi ko. Hindi yung away lang, no? Meron siyang spokesperson na wala nang ginagawa kundi awayin ng mga opposition, no? So we hope and pray that our nation will heal and can move forward if the president somehow will do his job. All right. Sir, maraming salamat po sa inyo po oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo.
Good morning din po, and maraming salamat. Mga kababayan, si Ginoong Mussolini Sinsuat Lidasan, Direktor po ng Alcalam Institute ng Ateneo de Davao University, ang ating nakasama na pakinggan ngayong umaga.